Okay mga Lodi, magandang hapon sa ating lahat at ito i-update ko sa inyo. Ito ay nakapost sa aking page ng Art Bonsai 101. Sa totoo ay isang tugas na galing ng Jensan at ang size niya is Shohin. So yun yung project natin sa kanya. So nung una kasi dinevelop natin siya inayos natin muna yung tronko at pinilian ng sanga hanggang maging ma-develop na yung mga primary branches niya. At ngayon ay magtatanggal tayo ng mga unwanted branches at magtatanggal din tayo ng wire kasi bakat na yung wire niya. So panoorin muna natin kung ano yung naging unang trabaho niya bago natin to gagawin ngayon. So ayan mga idol, magtatanggal muna tayo ng mga unwanted. First branch, natin back branch, 11 paano ko siya o'clock, ginawa nung 1 una. o'clock, back branch. Simulan Ito natin kuha ay ng magtanggal ng second. unwanted. Linisin natin para maging maayos at makita na ang katawan kung ano itsura. So yung mga ginagawa ko dun sa page, i-update ko kayo na i-update dito sa aking YouTube channel. Kasi marami akong post sa page na before and after na dapat dito ko talaga ilagay sa YouTube kasi dito na tayo makapag-upload ng mahaba. Mapapansin nyo, yung mga sanga, ilan lang ang kinuha ko dyan. Hindi natin kinakailangan ng maraming sanga para lambuhin yung bonsai. Mas maganda, malinis. Grabe yung bakat nung wire. Ayan, tinang nakikita ang ating katawan ng bonsai. Grabe, ang laki nito Itong primary. Ayan. Tapos, nakita nyo to. Ayan. Itong dalawang sanga na to. Ayan. Pakita ko sa inyo yan. Nakita nyo yung dalawang sanga na to. Malaki to, di ba, kaysa dito. Ngayon, pwede na sanang kunin to para maging second branches. Ito kasi yung first branch natin. Tapos ito naman yung second branches natin. So, bakit mataas yung second branches? Gawa ng kasi pag itong first branch natin at second branches natin ay nandito, masyadong bababa yung back branch natin para maging depth kung tawagin sa ilikod. So, ang ginagawa ko sa kanya, kapag gumagawa ko ng informal upright, first branch ko at yung second ko mas mataas. So, ang bilang ko is first branch, back branch, at saka second. So, para ma-appreciate natin yung depth. Kasi pagka ito, binaba natin, yung second branches natin dito, masyadong bababa ito dito hanggang maging compress yung bonsai natin, ang litignan na talagang para siyang sumo na nakaganyan ng design niya. Ngayon, so binilang ko lang siya sa sanga na 1, 2, 3, 4, 5. So 5 sanga lang ang kinuha ko sa kanya para ma-develop natin yung Shohin size. So ito ay applicable sa Shohin, small or mamay. Kasi dyan lang sa sanga na yan, mabubuo na natin yan eh. So yun, balik tayo dito sa dalawa na to. Mas gugustuhin kong kunin tong maliit compare dito. Bakit? Kasi
pag kinuha natin yan, nakita nyo itong setback na to? Nakita nyo to, yung sanga na yan? May sanga dito, may sanga dyan, may sanga dito. Mangyayari sa kanya, pag kinuha natin to, bubukol tong part na to hanggang maging sinok na siya o maging reverse tapering. So, ang preferred na branches sa kanya talaga, ito. So, tatanggalin na natin itong isa na to. Ang kagandahan sa kanya, ito ang tinanggal natin, ito ang kinuha natin, nakita niyo yung movement nito. Pag ito ngayon, nilikot natin to dito, makikita pa tong movement nito. May movement tayo. Hindi kagaya dito na pagdating dyan, parang hinarangan na natin yung mismong layout ng trongko. So, mas gugustuhin ko na, dito na ako kukuha. Then, tatanggalin natin yan. So, pag tinanggal natin yan, yung node niya, nandiyan na yan. Tapos, ito. Ito, yan natin ng konti para makita nyo. Yan. Meron kasing sanga dito sa likod at saka ito. So, dalawa. Isang malakas, at isang mahina. Ngayon, pag ito ang kinuha natin, hindi lalakas to. So, ito ang kukunin natin para mag-balance sila. Kung kakain to, kakain niya, pareha sila magiging balance. Gawa ng pareha silang mahina. Hindi kagaya itong napakalakas nito. Dahil pag ito ang kinuha natin, ito ang kakain ng kakain, hihina ito, hindi magbibigay ito. Hindi mabibigyan ng pagkain niya. Kaya ito ang tatanggalin natin. Ayan. Tapos tanggalin natin itong isa na to. Tanggalin din natin to. Meron na tayong isa din sa likod. So ito naman, sobrang lakas. So pahihinain natin yan. Kunin natin to, yung node na to, tsaka ito. Pero sa haba nito, hindi natin kailangan tong node na to. Kaya lang natin kukunin ngayon itong sanga na to dahil para pag nilayout natin, magagawa natin yung layout ng maayos kasi ito lang yung kailangan nating node, yung isa na to, hindi ito. So kukunin lang natin yan para may pangapitan tayo ng wire. Then the rest, pagka naka-layout na to at ano na siya, babaklasin yung wire, doon pa lang natin sa setback to. Isa na yan. Tapos dito naman tayo ngayon. Yan natin ng konti. Yan. Dito naman tayo ngayon sa first branch. So ganun din ang gagawin natin dito. Kung ano yung ginawa natin dito sa isa na to, gagawin natin dyan. So magtatanggal tayo dito ng dahon, tira dulo lang. Yan. So ang purpose natin kaya tinatanggal ang dahon, hindi lang siya para mailagay yung wire kung dahil kaya natin tinanggal yan para yung node maiwan na dyan. Tapos ito na, ito nyo to. Ito yung primary, di ba? So ito part 2 ng primary. Ngayon yung kadiretsuhan nito, dahil ito Yamadori, ito yung gawa na natin. So sa madaling salita, itong pahabol natin na to ay proportional dito sa abang nung trongko. So ang gagawin natin ngayon dyan ay magse-setback na tayo dito. Tanggalin muna tayo ng wire. Ayan. Tapos, tanggal din ang dahon dito. Yan. Tapos magse-setback na tayo sa part na to. So tanggalin natin yan. Tapos, lagi natin babalansihin yung sanga. Halimbawa, ito. Ito kasi yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Ngayon, ito kasing number 1, si number 1 is nagmultiply. Ngayon, ang gagawin natin dito, kailangan isa lang ang magtuloy muna sa kanya. So, kailangan dito, sa number 1, secondary natin, isa lang magtuloy dahil dalawa siya. So, ito, iwan muna natin to ng 1 node. Yan. Tapos tanggal dahon. Tapos ito naman, halos ito lahat, less na to, tanggal lahat ng dahon nito. Kasi, si number 1, tingnan nyo, mas malaki siya compared dito sa dalawa kay 2 and 3. So, pahihinain natin yan. Tanggalin natin ang dahon lahat nito. Para yung pagkain dito pumunta sa dalawa. Ayan. Yun. So, natanggalan natin. So, magtanggal muna tayo ng wire. So, pansin nyo, ba't ang tinuturo ko lagi is maliliit na puno? Kasi mas madali nyo ma-adapt pagka maliit.
Pagka kasi malaki, mas marami ng branches yun, so mas mahirap mag-layout kapag malaki. Lalo na sa mga beginner o nagsisimula pa lang mag-bonsai, mas mahirap i-develop ang malaki compare dun sa maliit. Kasi nga, si maliit, konti lang ang sanga kailangan nyo at tututukan nyo lang yung tinuturo ko, madali nyo ma-adapt yan. Compare kay large or medium size, mas mahirap i-adapt yun. So, yun. Ngayon, ito naman ay back branch natin. So, ayan, back branch. Ganon din ang gagawin natin dito kay back branch. Ito naman si 1, ito si 2, sorry, ito si 1, at ito si 3. Bakit ganon ang gagawin natin? Kasi nga, kung titignan nyo, si Yamadori kasi, nung makuha na natin to, meron na tong primary. So may setback na siyang una, di ba? So babalansihin natin yan. Dapat magkaroon siya ng setback din. Kaya ito, nagkaroon to ng bilang na 1, 3. Tanggalin natin to. So ayan. Ngayon, kung tayo ay may setback dito, dahil ito ay gawa ng kalikasan, yung primary na yan, ito naman ay gawa ng tao, wala siyang primary. So gagawa tayo ng primary na may setback. So kaya ang naging bilang niya dito ay 1, 3. Ito ang magiging setback natin, isa na to. So magtanggal muna tayo uli ng wire. Mapapansin nyo, masyadong walang putol yung ating video kasi napakahirap mag-edit, napakatagal. Kaya ginagawa ko, isang buong video na lang. So ayan siya. Tapos, setback natin tong isa na to. So, ayan. Ngayon, meron na tayong primary. So, ganun din, tatanggalin natin ang dahon nito. Ayan. Tapos, ito naman, ang haba niyan, di ba? Ito. Tingnan nyo. Ayan o. Ang haba nito, yung part na to. Wala siyang node, di ba? So, ngayon, puputulin natin yan. Pagputol natin dyan, ito ngayon, ang gagawin natin dyan ay aalagaan natin. Pag ito ay humaba ng mga ganyang kahaba na siya, magtatanggal din tayo ng dahon, kagaya nito, para yung node maglapit-lapit na sila. So, yun. So, dito rin, gagawa na tayo dito ng ganun din. Kagaya nito, so ito ay primary mula dyan. Tingnan nyo, ito may setback na to, di ba? So, ito ngayon, ganun din yan. Isa na yan. Para balance. Sa loob na ilang buwan ngayon pa lang siya tatanggalan. Bakit yung wire? Ayun. Tapos, ito ay set-back natin. Titira natin itong dalawa na to. Ito yung 1, ito yung 3. So, pag setback ngayon dyan, ayun na siya. Yung dalawa na yan. So, tanggal din ng dahon. Yun, di ba? So, meron na tayong primary na may setback and then ito naman ngayon dalawa na to ay 1, 3. So, tapos, ito kasi, proportion na sa trunk. So, ito ay magpo-proportion na din. So, bali, nasa 40% na itong paakyat natin na papuntang apex. So, bali, ang gagawin lang dito ay magsa-setback tayo. So, hindi natin kailangan itong mahaba na to. Ang kailangan lang natin itong node na to. Ito, tsaka ito. So, tanggal yan. So, yung dalawang node lang na yan. So, bali, ang lalabas sa atin, kung nag-1-3 tayo dito, nag-1-3 tayo dito sa likod, yan. 1-3. Dito din, 1-3. So, dito rin sa apex, ganun din yan. Ito yung 1, ito yung 3. So, tatanggalin natin yung dahon para lumabas na yung sanga. Ayan. Dito tayo kukuha ng 1, nandun naman yung 3. So, ito, tanggalin natin ang dahon ito. Malakas kasi masyado, kaya tatanggalin natin yung dahon para dito pumunta. Tapos, ito namang isa na to. Hindi natin to puputulin yung dulo kasi masyadong maliit pa yung kanyang primary. Tira lang ang dulo.
Bukas tayo ng wire. So, ayun. Next step natin sa kanya ay mag-wire. Wiring na natin sa tugas. Linisin natin mabuti bago tayo mag-wire. Ayan. So, nalinis na natin siya ngayon. Wiring na natin. Ito na yung mga gagamitin nating wire. So, gagamit tayo sa kanya ng 1.2 mm, 2 mm, at saka 2.5 mm. So, yung mga wire natin na una, kasi kagaya niyan, bakat na bakat yung wire sa sanga. So, ito hindi natin wawiringan to. Ang wawiringan lang natin yung mga bagong tumubo sa kanya. Gamit muna tayo ng 1.2. So, ito, ayan. Nakita nyo to? Ito yung malaki, di ba? So, ngayon, pag nag-wire tayo dyan, hindi tayo pwedeng, kinakailangan maging doble to. Yung isa na to. So, yung unang wiring natin, 2 and 3 ang magkasama, 1 and 3 ang magkasama. Pagkatapos, yung 2 and 1 naman uli, babalik lang natin. Huwag na natin dadaanan yung dating pinag-anuhan ng wire. Tapos, balik unin natin dito. So, hanapin lang natin yung guide nung isa na una para mailagay natin dito. Hindi siya mag-cross. Ayun, hindi siya nag-cross. Tapos, ayan. Ano ba? Teka lang ha. Yun, nilagyan natin ng pat sa ilalim para ma-tilt natin pababa yung first branch para makita natin yung layout. Ngayon, ito yung movement ng branches. So, unang bend, papunta dyan, pangalawa doon. Tapos, nakita nyo to, yung tinanggal ko na to. So, kaya ko siya tinanggal, hindi naman siya major branches. So, ito ay twigs. Ngayon, kung di ko siya tatanggalin, masyado na siyang malaki. Ngayon, magpapasupling tayo dyan dahil siya ay magiging twiggings lang sa susunod ng tertiary. Kaya ito, dyan. So, kung makita nyo yung bend dito, dyan unang bend, pangalawa dito. So, ito ay twigs lang, hindi siya branches. So, maikli lang yan. Twiggings lang kasi siya. Tapos, ito ngayon, layout natin ay papunta to dito. May node doon. Ayan. So, ito yung unang node, ito yung sumunod na node, tapos ito yung isa. So, ayan. Ito nyo yung flow niya, di ba? So, may setback. Tapos, ito namang isa na to, i-layout din natin na dapat yung unang node niya ay papasok dito sa negative space na to. So, dali natin to dito. Ayan. Ayan siya. Tapos, ito naman, move natin dun sa likod. Pagka move, balik. So, ayan. So, nakapasok na ngayon yung 1 papunta to dito sa negative space. Then, ito na yung sumunod. So, ayan. So, nabuo na natin yung 1, 2, 3. Diba? So, ayan yung ngayon yung paddings natin. Pero, sa ngayon, yung paddings na yan ay isang buo. Pero, pag nag-matured na siya, doon pala magse-separate paddings yan kasi hindi pa natin makukuha ng mabivisual ng maayos yung ating paddings dahil unang layout pa lang yan. Doon sa second layout, pag nag-ramification na yung secondary 1, 2, 3 branches natin, doon pa lang tayo pwedeng mag-separate ng ating paddings. For example, ngayon ito pa lang siya, di ba? So, ayun pa lang siya. Darating ang time
Pag ngayon naging proportion na ito at nag-ramification na siya, pwede nating i-adjust yan na aabot ito, nandiyan, magiging dito na. Ito, dito na. So, ganun na ngayon siya. Kaya yung paddings nitong dalawa na to, umaabot hanggang dyan. Hanggang dito yung paddings niya. Kaya hindi natin kinakailangan magkaroon pa ng sanga dito dahil pag kumuha tayo ng sanga dito, maaaring mag-cross na yung kanyang branches or secondary branches 1, 2, 3. So, yun. Pagkatapos natin i-layout sa top view, check natin yan sa eye level naman. So, pagka sa eye level naman, check nyo ganyan. So, ayan. So, nakuha na natin yung isang paddings. Ang susunod natin ay itong back branch depth. So, gagamit tayo rito ng 2 mm. So, tapered. Magte-tapered tayo ng branches. Ay, ng wiring. Kung ano yung flow nung dating layout, doon pa rin yung pasok ng wire. Pero hindi natin dadaanan yung dating nagkaroon ng bakat. Yan. Tapos, ito naman, dyan din. So, ito hanggang dyan lang yan. Tapos, ito hanggang dito. Tapered na natin. Putol. Tapos, angat ng konti. Ayun na siya ngayon. Diba kita? Depth. Ayan. Tapos, ito naman ang natin. Dapat ito palakasin natin. Ito pahihinain natin. Yung 1. Itong 3, huwag yung tatanggalan ng dahon yan. Para ito bumula, sumina. Ayan. Dahil kailangan na natin ng number 2. Yung number 2 kasi doon tutubo sa number 3. Pag nag-wire tayo, una first branch, kung ano yung sumunod na branches, yun yung susunod nating wawiring yan. Ito yung una, pangalawa, pangatlo. Ayun. Tapos, ito naman taas. Putol. Ayan. Grabe itong maliit na to pag nangyari. Ang ganda nito. Kompleto. Kompleto siya. Tapos ito namang isa. Itong dalawa magkasama. Masusubaybayan nyo ang pagbuo ng isa na to. Ito masyadong mahaba. Dapat dito tayo magkaroon ng number 1. Dito dapat siya pumasok sa part na to. Dito dapat. Ayan. Dapat dito siya. So, lumalabas kasi ito yung naging major. Dapat ito yung major. So, dapat magkaroon tayo ng 1. Siguro, nakaplano to dati na talagang ito yung 1. Ang problema, mas lalo siyang, mas malaki pa to kaysa dito sa number 1. So, ngayon, ang gagawin natin, ito yung papalakasin natin. Magsisetback tayo dito para magkaroon dito ng number 1 sa part na to. Kasi, tinan nyo, negative space to, di ba? Napakalaki. So, kailangan magkaroon tayo dito ng padding sa part na to para pag tinignan sa top view or sa ilalim, merong sasalo sa negative space na yan. Meron naman siyang node. So, ayun. May node. So, i-move lang natin to dito. Yan.
Then, wiring natin ng 1.2 mm. Yan. Tapos, layout natin to. Dapat yung number 2 nandito lang sa part na to. Yan. Kasi ninyo, yung branches na to, tsaka ito, magkatapat yung primary nila. Kasi pagka yan, nilist natin, yung secondary 1, 2, 3 ng dalawa na yan, magiging ganito, magiging cross. So, yun. Bend pa natin ng konti. Yan. Ayos na ayos. Yun. Tapos ito naman ngayon ay 2 mm. So yun, nakumpleto na natin. Ito yung node na kailangan natin. So dapat yung bend nito papunta to dito. Dalhin muna natin dyan. Pagkadala dyan, ito, stop is, ano muna natin dito yung, ano natin, daliri para pag tinulak natin, aangat ito, pero hindi magagalaw yung part na to. Iyon. Diba? So, nagkaroon siya ngayon ng layout. Yan siya. Diba? So, may layout na siya ngayon. Tapos, sabi ko kanina, ito, hindi natin kailangan itong ano natin na to. Kasi, wala namang node ang haba. So, mula dito hanggang dyan, palalaki lang natin ng konti yan. Tapos, setback na natin to dito. Pag sinetback ngayon dyan, doon pa lang tayo magko-continue ng isa. Isa lang kailangan natin, okay na yun. Ang mahalaga, may layout lang natin siya. Kasi hindi natin may layout. Kung puputulin kasi natin to kagad, ang mangyayari sa kanya, hindi natin may layout to. So, ginamit lang natin yan para lang mailagyan ng wire. So, ayan mga idol. O, ngayon, ito namang nasa ilalim na back branch. Ito, tsaka ito, ayan. Magkatapat din sila. Ang iniwasan ko kasi mag-cross na ganyan yung mga branches sa secondary 1, 2, 3. So, ayan. Tapos, ito na ngayon yung top view niya. Ayan yung top view niya. Nakita nyo? Yung space, yung mga open. Walang magka-cross. Doon pa lang sa secondary 1, 2, 3 natin na nakaabang na nilayout natin, doon pala makita na natin na malinis na yung magiging layout natin at walang magiging cross line na branches. So, ganyan niya kung mag-layout hanggat maaari, doon pa lang sa secondary 1, 2, 3 ay walang magkakatapat o ay walang magkaka-cross. Okay lang silang magtapat ng ganyan, wag lang yung ganito kasi ang pangit tignan nun. Yun. Ayan na siya mga Lodi. Second layout. Mukhang makukumpleto na natin yan sa loob lang ng ilang buwan. Siguro, bago matapos ang taon na to, may finish ang showin na yan. At yun lang mga idol, at sana meron kayo napulot dito sa aking vlog. Sana mai-apply nyo lahat ng tinuturo ko at maging masaya ako kung makikita kong nagagawa nyo na lahat ng tinuturo ko. Enjoy and thanks for watching mga idol. God bless.